Sa Ukraine, nagrambulan ang ilang mambabatas sa loob mismo ng parliament. Sa gitna ng debate kung dapat bang gamitin ang Russian language sa ilang bahagi ng bansa, uminit ang ulo ng ilang mambabatas. Nagkatulakan at tuluyan ang nagkasakitan. Ang isang ito, pilit inakyat ang platform para magkagulo. Duguan naman ang isang miyembro ng oposisyon. Natigil din ang gulo matapos umawat ang ilang mambabatas. Mahigit isang linggo na lang pasukan na naman. Kaya ang ilang mga kalsada sa lungsod ng Quezon, malapit sa mga paralan, inaayos na. Pati mga pedestrian lanes, nakatutok si Ian Cruz. Bilang pagkakataan sa pasukan, pininturahan na ang buradong pedestrian lane sa tapat ng isang paaralan sa Aurora Boulevard sa Quezon City. Ang mga estudyante kasi, aminadong misula nakikipagpatintero sila kay kamatayan sa tuwing tatawid. Kasi po, kahit po burado, yung mga kotse po, hindi po nakikita may pedestrian line. Dire-diretso po sila. Kahit na stop na? Opo. Ang tawiran ng mga estudyante ang binigyang pansin ng lokal na pamahalaan. Nilatagan ng puting thermal plastic paint ang kalsada upang muling makita ang pedestrian lane na maaaninag kahit madilim na. Nagre-reflect ko sa gabi ho yan. Paano nag-reflect? Yung sa sinasaboy na glass bead po, pag nailawan siya na lumiliwanag yung marking po. Iginatuwa rin ng ibang magulang at mga estudyante ang inayos na pedestrian lane. Mas safety ang pagtawid ng mga bata, mga estudyante. Kahit kami matatanda, iwas aksidente po. Mas okay ba may ganyan? Opo. Bakit? Kasi po para hindi po tayo mamatay. Maging sa mga motorista. Pag walang pedestrian lane, ano po nangyayari? Karamihan, aksidente, ganyan. Bangga, mga tao, karamihan. Bakit po? Minsan tumatawid na nga langanin eh. Kasi kaligtasan ng mga tao. Pag may nadaan taong gayan, dapat itimigil. Sa pag-aaral ng Safe Kids Philippines, aabot daw sa mahigit 200 bata, edad 14 pababa, ang namamatay at nasusugatan araw-araw dahil sa aksidente sa kalsada. Noong isang linggo, nagtapal na rin ng mga lubak sa kalsada ang 2nd Engineering District ng Quezon City para mas maayos ang biyahe sa darating na pasukan. Nagpulong na rin kanina ang iba't ibang ahensya na kaagapay ng DepEd para sa Oplan Balik Eskwela. Sa Lunes, bubuksan na ng DepEd ang Oplan Balik Eskwela Information and Action Center sa DepEd Central Office sa Pasig na magtatagal hanggang June 8. Bukas ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kung may katanungan, maaaring tumawag sa kanilang hotlines. Ian Cruz na katutok, 24 Oras. Chika Minute! Formal nang in-announce ni Alma Moreno na tatakbo siya bilang senador sa 2013 elections. Suportado si Nes ng mga anak niyang sina Winwin Marquez at Vandolph na nagkwento namang bumubuti na raw ang kalusugan ng daddy niyang si Dolphy. Ang report hatid ni Lars Santiago. Birthday party ni Alma Moreno ang nagsilbing okasyon para formal niyang ipahayag ang desisyong tumakbo bilang senador sa 2013. Naroon ang kanyang mga anak, mga mahal sa buhay at ang ibang miyembro ng Philippine Councilors League kung saan si Alma ang pangulo. Nakapagdesisyon na po ako, pinag-isipan mabuti, pinag-aralan ko na ako na po ay tutuloy na po sa pagtakbo ng bilang senator. Matagal daw ipinagdasal ito ni Alma at ngayon ay nag-enroll naman siya sa University of Makati sa kursong Political Science bilang paghahanda. Ang mga anak ni Alma na sina Vandolph at Winwin Marquez nagpahayag ng suporta sa kanilang ina. Sabi ko, ako wala ka maging problema sa akin dahil good boy na ako. Tsaka may pamilya na ako, sabi ko. Saka ako all out kami support sa'yo. 100% full support sa mom ko. Siyempre, mommy ko yan eh. So, whatever she decides, nandun lang kami to back her up. Sabi pa ni Vandolph, sasabihin niya sa kanyang amang si Dolphy ang plano ni Alma at tiyak daw na matutuwa ang Comedy King. Kwento ni Vandolph, maganda ang lagay ngayon ni Dolphy. He's doing better than yung mga dating lumalabas. Mahina siya pero now, komedyante na naman, nagkakrak na naman ng jokes, pero he needs to rest muna ng matindi para yung paggaling niya tuloy-tuloy. At sa halos walang patid na paglabas ng balitang namatay si Dolphy, ito lang ang nasabi ni na Vandolph at Alma. Boy ang tatay ko, napatay niya. Kumbaga ilang beses na namatay pero
yung worry, nandiyan lang yung worry. Pero of course, prayers lang. Ako talaga, pinagkasama sa prayers ko si Dolphy na sana malagpasan pa rin niya kung ano. Malakas yun, malakas si Dolphy, lumalaban yun eh. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Idinemanda ang Hollywood actress na si Sharon Stone ng kanyang dating nanny o kasambahay na Pilipina. Iniinsulto umano ng Basic Instinct star ang Pinay na si Erlinda Elemen dahil sa kanyang pagiging Pilipino, maging ang punto ng kanyang pananalita. Pinagagalitan din daw siya ng aktres sa harap ng ibang tao. Depensa naman ng abogado ni Stone, galit lang daw si Elemen sa pagkakasibak sa kanya at gustong gantihan ang aktres. Abangan, pakikipagbarilan ng mga umunoy gun runners sa mga pulis sa Davao del Sur nakuna ng video. Maselang balita sa Mexico, bata, tinanggalan daw ng mata ng kanyang mga magulang gamit ang kutsara. At heart evangelista si Senador Francis Escudero raw ang bagong dinedate. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.